Hello, hello, hello! Welcome back, mga Kapinas Outsider! So, ayan na nga, papanoorin natin itong si Harry Roque about sa kanyang komento sa pagtanggal sa mga security nito ni ating Vice President Sara Duterte, no? At ano kaya ang mga possible na pwedeng mangyari sa ating Vice Presidente? My gosh! Siya pa talagang tinanggalan. Panoorin nga natin po. Ang lahat ng mga hindi kakampi ng administrasyon talagang hinaharas. Nandyan si VP Sara, nandyan si Pastor Apollo Kibuloy, nandyan si Harry Roque, nandyan si Glenn Chong na ang daming disbarment case na sinasampa. No? Nandyan yung pagkakakulong kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. Malinaw na napakadilim po ng ating lipunan ngayon sa panahon ng diktadurang Marcos Jr. Kahapon, naglabas ng 4 na pahina, yun na pahayag. Ang pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kung nabasa mo ito ng buo, ano agad yung inyo pong naging komento? Go, 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 Inday Sara. Hindi naman po pwede na bastusan. True. Ikaw ay Chief PNP. Yes. Ikaw ay appointed na presidente. True. Pero huwag mong kakalimutan na pangalawa pa rin, pinakamataas na halal ng taong bayan ang Vice President. At mas malaki pa nga ang mandato na nakuha ni Vice President kaysa sa Presidente. At kung maniniwala pa tayo kay Attorney Glenn Chong, di hamak na mas marami talagang mandato na nakuha si Inday Sara dun sa tunay na boto na nakuha ni Presidente BBM. Respetuhan lang. Ano yung mga sinasabi niya na mga dahilan para tanggalin? Ang totoo niyan, talagang gusto niya tanggalin ng mga pulis para sa ganun magkaroon ng pagkakataon na masaktan kung hindi man lang tuluyang mawala na sa mundong ito ang ating Vice President. Masyadong namemersonal. Hindi pwede yun. Anong sinasabi niyang walang banta sa Vice President? Madami. Anak to ni Duterte. Roa Duterte, oh. Yan ay number 1 na kalaban ng teroristang CPP True. NPA. Ang ginagawa po niya para mapagbigyan yung mga kalaban ni Inday Sara, lalong-lalo na ang teroristang CPP NPA na patayin na ang pagkatao ng ating Vice President. Hindi po. Ano sinasabi niya walang banta? Alam niyo na kalaban siya ng teroristang CPP NPA. Yun pa lang, dahilan na yun para magkaroon siya ng security. Tapos, ang ginawa pa is ngayon, ang security ni VP Sara nakasalalay na lamang doon sa VP Vice Presidential Security Group na ginawa ring ginawa ring under ng PSG ngayon. Pinasailalim. Di ba kapag security mo dapat meron kang kumpiyansa? So ngayon, anong gusto nilang gawin? Na yung seguridad sa pagkatao ng Vice President nasa kamay ng tao na hindi niya kakilala? Hindi atatama yun, no? Dahil para ikaw'y maging komportable na secure ang iyong pagkatao, dapat pinagkakatiwalaan mo yung nagbabantay sa iyo. At ang tinanggal ng PNP ay yung mga taong matagal nang naglilingkod hindi lang kay Vice President, kundi sa kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At tama lang naman, VP Sara called a spade a spade. It is political harassment. In the same way na lahat ng paninira na ginagawa nila sa akin, na napatunayan naman sa Senado na walang katuturan, is also political harassment. So nakikita natin talaga na mayroon talagang undeclared martial law na nangyayari ngayon. Na ang lahat ng mga hindi kakampi ng administrasyon talagang hinaharas. Nandyan si VP Sara, nandyan si Pastor Apollo Kibuloy, nandyan si Harry Roque, nandyan si Glenn Chong na ang daming disbarment case na sinasampa. No? Nandyan yung pagkakakulong kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. Malinaw na napakadilim po ng ating lipunan ngayon sa panahon ng diktadurang Marcos Jr. At kagabi, nakapanayam namin si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil marami nga tayong natatanggap ng mga impormasyon na basta ikaw ay konektado sa mga Duterte o hindi sumasang-ayon sa administrasyon, mga polisiya ng administrasyon, nababawasan o tinatanggalan ka ng security details. At sabi nga niya na nabawasan daw si PRRD, si Senador Bongo, siya, pero nananatili siya na sabi niya tuloy pa rin
ang laban, tuloy pa rin ang pagsiservisyo. Pero yun nga, ang daming binangga ng Duterte administration para sa ikabubuti ng ating bansa. Diba? Nabanggit mo na yung CPP, NP-NDF, yung sa paglaban kontra illegal na droga, doon sa mga nasa likod ng illegal na droga ng mga politiko. Nandyan pa yung mga sugal sa mga kriminalidad, mga oligarchs, di ba? So marami ito, hindi pa ba ito sapat na basehan na may banta itong itong mga Duterte at yung mga kasi marami talaga silang inimplement. Well, ako rin po itinanggalan ng aking security detail. Dalawa po yung aking PSPG, tinanggalan, pero hindi naman po yung nagtatalaga ng police detail kung walang verifiable threat. Ako po ngayon, bukod sa ako'y nakitagapagsalita ni Pangulong Duterte na kalaban ng mga teroristang CPP-NPA, ako po'y naglilitis ngayon ng 2 kidnapping, yung isa meron pang murder. At alam naman actually dating PNP chief ang nagsabi sa akin na ibabalik kong police security mo. Dati naman wala ako, binalik niya nung nalaban niya na yung akusado ko sa isang kidnapping case talagang organized crime, no? So, well, tinanggalan din po ako. Ako naman, ano ngayon? Ako naman hindi naman ako humingi niyan. Binigay nila sa akin dahil may banta nga sa buhay ko, no? At ako naman the Lord is my shepherd, no? So si Lord ang aking security, no? Pero nagpapakita talaga na parang gusto nilang ilagay sa alanganin ang buhay ng kanilang mga kalaban sa politika. Kapansin-pansin sa naging pahayag na inilabas kahapon ni VP Inday Sara, si Maharlika, kayo, ang gamit nyo, pulburon video, meron pang WPS, white powdery substance. Pero siya, diretso. Ang sabi niya dito, at pagkatapos, ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd, pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event, at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Well, tingin ko naman po walang sisinghot ng pulburon. Ang pulburon kinakain dahil matamis. Kung pulburon yan, lulutukin. Ang talagang sinisinghot, cocaine. Pero let's call us spade. kapansin-pansin dito, talagang direct to the point. At wala nang umano. Kaya nga gusto ng tao mga Duterte Yan ang trademark, yan ang brand ng Duterte. Walang paligoy-ligoy, walang kaplastikan. You get what you see and you hear what is said. Walang paligoy-ligoy. So ngayon, ang tanong nga natin is ulitin natin, no? Nandyan ang cocaine sniffing video. Sumagot ka. Ikaw ba yan? Ikaw ba'y gumagamit ng cocaine? At bakit ayaw mong magpa-hair follicle test para mapasinungalingan na yan? At kapansin-pansin na hindi naman siya directly, nung tinanong siya, tumawa lang siya. Wala pang malapit sa kanya na mga kamag-anak, kapatid o mga anak o kahit yung kanyang asawa na nagpasinungaling na addict ba siya o hindi, totoo ba yung mga akusasyon laban sa kanya. Ang sumagot sa kanya ay kalihim ng DILG at DND. At saka, sinabi nila na fake yung video na yon bago pa man nagkaroon ng kahit sinong ahensya ng pagsusuri. So nung lumabas yung pagsusuri, di emano ng DNBI at DICT, alam namang pasinungalingan nila yung sinabi ni Secretary Abalos at ni Secretary Gibo. Siyempre, ang magiging tono nila, alinsunod dun sa naging deklarasyon ng dalawa na nagsabing fake yan, miski wala pang kahit anong pagsusuri na ginawa. Nabanggit nga nitong si VP Sara yung sinasabi niyang mga kasinungalingan nitong PNP chief na makailang beses na nababanggit sa press con, mga interviews at nadadawit itong si VP Sara na sabi nga ni VP Sara, tama na, hindi ko na maatim yung lahat ng mga kasinungalingan na ginawa mo. Gaano kadelikado ito, attorney, na mismo ang pinuno ng pambansang pulisya ay may ganitong mga hakbang pala. Isa pa sa mga notable dito, yung pag-casing mismo sa bahay ni VP Sara. Well, nakapagtataka nga yun Bakit tinuturing na kalaban ang ating Vice President samantalang siya ang pinakamangalawang mataas na opisyales? Alam mo, yung katunggali na si Leni nung panahon ni dating Presidente Duterte, ang alam ko dyan ni minsan hindi yan tinuring na banta para i-casing ang kanyang pamamahay. No? So ngayon talaga,
malinaw na baka meron talaga silang mga plano na sa susunod na mga panahon, pagbintangan, bigyan ng paratang na krimen laban kay BP Sara at tuluyan ng arestuhin. At nandyan din siyempre yung usap-usapan na dahil siya ay dinawit ng mga teroristang CPPA, NPA doon sa kaso na nakabinbin ngayon kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC na mukhang, at lumalabas naman, no, alinsunod dito sa revelation na kinikisig ang bahay niya, mukhang talagang may intensyon na ipakulong sa Hague ang mag-amang Duterte. Nang sa ganon, yung kanilang kandidato para sa presidente na walang pag-asang manalo bilang presidente, magkaroon ng tsansa man lang. So malinaw po yan na talagang political harassment po talaga ang nangyayari sa lahat ng mga kalaban ng administrasyon na ito. Attorney, kung isang ordinaryong Pilipino ang manunood at makikinig at babasa dito sa open letter nga ni VP Sara kay Romel Marbil, abay, pangalawang Pangulo na yan. Yan ang may pinakamataas na boto nakuha ng eleksyon at naniniwala at nawala na ng gana at baga kumpiyansa dito sa PNP Chief. Anong magiging implikasyon nito sa hanay ng kapulisan? Well, una-una, no? Sa taong bayan muna. Sa taong bayan muna, yan ay magiging dahilan para talagang lalo pang mabawasan ang tiwala sa kapulisan. Na nakakalungkot dahil nung panahon naman ng ama ni Vice President Duterte, kaya nga siya dinadawit ngayon sa so-called extralegal killings at dinidemanda sa ICC kasi talagang pinanindigan niya ang mga pulis. Ang sabi niya, talaga namang bayolente itong war against drugs, bakapan ko mga pulis pag tamang ginagawa nila. Dinoble pa nga niya ang sweldo. No? So nakapagtataka na itong si Marbel ay parang ang bilis makalimot. No? Na nung minsan, kaya nga ngayon nasasakdal ang Presidente Duterte sa mga kaso dyan sa ICC dahil pinanindigan niya ng lahat ng napatay ng pulis ay nagkaroon ng banta sa buhay ng pulis. Now, sa taong bayan, kung ang buhay ng Vice President na pinakamataas na mandato ang nakuha sa huling eleksyon ay hindi mabigyan proteksyon ng kapulisan, paano pa kaya yung ordinaryong mamamayan? Meron pa ba silang aasahan na mabibigyan sila ng proteksyon, no, para sa kanilang mga buhay? No? At syempre sa hanay ng mga pulis, hindi nila maintindihan kung paano magagawa ito ng kanilang hepe. Samantala ngayon, pinagbabayaran ng ama ni Vice President yung paninindigan niya na suportado niya ang kapulisan, maski siya pa ay mapakulong. Sagot niya ang gawain ng mga kapulisan dahil importante yung naging papel ng pulis dito sa droga, yung gera laban sa pinagbabawal na droga. Oo, napakasaklap at nakakalungkot, attorney, dahil kung ang PNP Chief ay walang paggalang dito kay Vice President Sara Duterte, papaano na lamang yung mga ordinaryong mamamayan? Itulad na lamang natin dito sa KOJC. Alam niyo naman ang nangyayari dito at kung maalala mo, attorney, si Romel Marbil, ito yung nagsabi na hindi pastor, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano yung mararamdaman ng isang KOJC member pag narinig ito mula mismo sa PNP Chief? Di ba, napakasakit na walang, diba, bastos, with all due respect to PNP Chief, bastos ang pagtawag na hindi pastor si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi lang yan kabastusan. Yan ay isang napakalaking paglabag sa karapatang pantao. Dahil ang karapatan na magkaroon ng pananampalataya at kumilala ng mga pastor, kabahagi ng karapatan ng malayang pananampalataya. Freedom of religion. At yan po'y nakakalungkot dahil ang kapulisan, sila dapat ang nagpapatupad ng batas at nagsisiguro na ang kapulisan ay rinirespeto ang karapatang pantao. By way of example, yung pagtawag ni Marbel kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi pastor, yan ay ehemplo na dapat labagin ang karapatang pantao na magkaroon ng karapatan ng malayang pananampalataya. Dapat po siguro sabihin nyo sa legal counsel ninyo, magsampa po ng kaso. Dahil tingin ko po, yan ay hindi lang paglabag dun sa Code of Ethics for Government Officials, yan din po ay labag dun sa ating anti-graft laws. Yung paunang salita ni VP Sara, attorney, wala nang wala nang PNP chief, wala nang general, diretso na open letter to Romel. Diretso. Walang paligoy-ligoy yun, ha? Wala. Romel Marbil. Romel,
tapos kama agad, diretso na. Kumbaga makikita natin na galit na galit itong pangalawang pangulo sa pangyayari at tila nawawalan na rin siya ng respeto dito sa PNP chief. Mas malalim ang tingin ko dyan. Hindi lang yan respeto. Yan ay pagkilala ni VP na yung mga ginagawa ngayon ni Marbel ay hindi sang-ayon sa inaasahan sa isang profesional na kapulisan. Kaya tinanggal niya yung titulo. You're not conducting yourself as a professional member of the PNP and you do not deserve to be addressed by your title. So hindi lang po galit yan. Yan po talaga ay paghiwatig ang iyong gawain, hindi gawain ng isang profesional na pulis. At tinanong naman ng media, kinuna ng pahayag si PNP Chief Marbel, kaugnay nga dito sa naging open letter ng Pangulo, siguro sinusunod lang din niya yung pahayag ni BP Sara na wag na kailanman banggitin yung kanyang pangalan. Kaya siguro hindi na siya sumagot, attorney, nung hinabol-habol siya ng media para makuha yung kanyang pahayag. Siguro natatakot na pag nagsalita pa siya, baka upakan siya ni BP Sara. Pero attorney, ang nakakatakot at nakakabahala din, di ba malayo o posible bang mangyari kung yung assassination plot na ginawa doon kay dating US President Trump, maaari ho bang mangyari din yan kay VP Sara? That's on Marbel pag binangyari yan. Ang iisipin ng tao, kaya pala tinanggalan ng pulis para magkaroon ng pagkakataon na mapatay si VP Sara. That's on him. That's on him. I am on the record as saying, pag minangyari kay VP Sara, suspect si Marbel. Oo. Isa din yan sa kinwestiyon ni VP Sara. Kasi yung mga trusted niya, way back 2010, nung mayor pa siya, it's either yung kanyang security ay dala-dala mula nung mayor siya, yung itinalaga panahon ni FPRRD, kumbaga pinagkakatiwalaan niya ito. And nabanggit niya sa unang bahagi, na parang kaya sinadya na meron talaga or may kalayaan silang pumili para nandun yung trust and confidence. 'Di ba? Nangyari na nga yun doon sa Amerika, 'di ba? Na muntika na ang dating pangulo, nasa pa siya ng secret service, no? So hindi malayo dito. Tapos tinanggalan siya. Ang napansin pa, galing lahat sa Mindanao ang transfer dito sa Metro Manila. Di ba, kailangan alagaan yung mga syempre mayroong pamilya din yan. So malilipat na naman yan sila dito. And kapansin-pansin na siya lang talaga yung may ganun. May iniwan daw, pero hindi siya yung pumili. So kung ganito ang ginawa, pwede ba natin gawin yan sa Pangulo? Na yung magbabantay sa Pangulo ay taga-ibang lugar? Kasi pwede naman palang ganito hindi pumili, hindi pwede pumili. Alam mo, gaya ng aking sinabi, ang seguridad, kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ng nagbibigay ng seguridad, wala ka ring seguridad. So ang importante, hindi lang merong tao na nagtalaga na magbantay sa'yo, kung hindi mas importante na pinagkakatiwalaan mo yung mga taong nagbabantay sa'yo. Ako malinaw. Baka may plano sila laban kay VP Sara. At laban sa lahat sa amin na tinanggalan ng security. Naku, patay na. Naku, patay na to. Mukhang may balak pa ata. Kaya nga po, pag may nangyari sa amin, ang unang suspect po dyan, yung mga nagtanggal na aming mga tao na nagbibigay ng seguridad. Di ba obvious naman yun? Opo. Ano pong masasabi naman ninyo sa pagtanggap ng taong bayan, lalo na nung nag-post itong si Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-post din itong si Senador Robin Padilla na bayanihan, walang sahod, basta lang makapagbigay. Ang dami pong mga talagang nakiisa, nabanggit nga kagabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa yung lahat ng mga retired, pati yung sabi pa, security guard na willing sila kasi naniniwala sila kay VP Sara. Doon naman sa isang vlogger na si Crisette, nabanggit din niya yung mismong mga pulis din na active, ayaw lang nilang magpakilala. Pero marami din yung mga nagpapahayag. Sabi pa nga doon, mga sarhento sila pero buo ang aming suporta kay VP Sara. Ano yung dating nito, attorney po sa inyo? Well, nakakataba ng puso kasi talagang maraming nababahala doon sa pagtanggal sa security detail ni VP Sara.
At sila ngayon nanindigan kung kinakailangan mag-volunteer na sila, miski walang sweldo, gagawin nila yon para protektahan ang tunay na alternatibo sa rehimen po ng Marcos ngayon. Ayan, attorney, at maging yung mga OFW din dito nagko-comment, ay suportado nila kung ano ba, kung pwede ba yon? Kung hindi kaya ng gobyerno ni Bongbong Marcos yung magpo-provide ng security personnel kay VP Sara Duterte, sila mismo willing na tumulong o mag-donate ba? Ano bang gagawin nila para lang talaga protektahan ang pangalawang Pangulo? Well, nakakataba po talaga ng puso yan. Miski hindi po ako spokesperson ni Inday Sara, bilang isang supporter din ni Inday Sara, maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Inday Sara. At sa tingin ko po, pag nabigyan siya ng pagkakataon na siya na ang mamuno ng bayan, tatanawin niya pong utang na loob yung ganyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya. Tsaka baka gagawa na naman ng masamang impresyon na yan na attorney kasi tingnan mo may private group na naman si VP Sara, so kumbaga gagawa na naman ng issue yung mga ganyan. Bilang patunay lang yan talaga na maraming nagtitiwala. And alam naman natin sa mga nakalipas na mga survey, mataas at tumataas ang tiwala ng taong bayan sa pangalawang Pangulo. Tapos tatanggalan mo ng na hinalal siya ng mas nakararaming mga Pilipino kumpara sa presidente at patuloy na nandoon yung tiwala ng taong bayan. Tapos yun yung tatanggalan mo. Parang yun nga yung nangyayari. Kung sino yung nagpe-perform ng mas mabuti, yun ang tinatanggalan. 'Di ba? Halimbawa, dito na lang sa riskiest city, sa mga turista, wala naman tayong narinig na merong mga pinagtatanggal doon ng mga tapos pinalitan ng mga bago. Ang mga lugar, kagaya ng Davao City, na safest city, doon pa maraming mga pulis at galing pa sa ibang mga lugar. Diba? Nabanggit nga sa pag-interview kay Mayor Baste na kung totoong kulang talaga, pwede namang mag-chip in yung lahat ng mga, yung mga police station, local police from Luzon, Visayas at Mindanao. Makakabuo ka na nung kailangan na 75. Bakit talaga galing dito sa Mindanao tapos yun yung itatransfer mo? Well, political harassment, in short. Oo. Okay? Wala talaga. You cannot find any logic or reason sa ginawa. Kabalbalan talaga. Okay? At ang tingin ko talaga, kabaghagi ito ng isang madilim na plano laban sa seguridad ng ating Vice President. Attorney, bago lang sa iyong huling mensahe, itong bibigyang diin lang natin itong naging pahayag ni VP Sara, and I quote, ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat ang mga harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Tama po yan. In fact, sa batas ng karapatang pantao, yung ating tinatawag ng Bill of Rights, yung ating tinatawag na Covenant on Civil and Political Rights, yan ay garantiya na ang gobyerno mismo ay hindi lalabag sa karapatan ng mga mamamayan. Pero nakikita natin ngayon na bagamat siya ay pangalawang pinakamataas na halal ng bayan, pati ang kanyang karapatan sa seguridad ay linalabag po ng chief ng PNP mismo. Asa na ang karapatan? Nakakatakot at nakakalungkot, attorney, na yung mga opisyal ng gobyerno na ngayon ang banta sa ating seguridad. Huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, attorney. Well, alam na naman po natin na talagang panahon ngayon para iharas ang mga kalaban ng gobyerno. Pero gaya po ni VP Sara, gaya po ni Pastor Apollo Kibuloy, gaya po ni Glenn Chong, Vic Rodriguez, Trixie Angeles, ay yung abang lingkod, Harry Roque, ang lahat ng anchors ng SMNI. Patuloy po kami maninindigan. Unang-una, obligasyon po ito ng bawat Pilipino na nagmamahal sa isang inang bayan. At pangalawa, ito po ay para din sa aming mga pamilya, lalo na sa aming mga anak, dahil ang gusto namin, magkaroon sila ng lipunan, na makatarungan at nagsisilbi ng tunay sa sambayan ng Pilipino.